Hello ma'am sir, bali turo ko sa inyo paano mag-transact dito sa POS namin. Bali ito po yung ating admin account. Then pwede rin naman natin gamitin dito yung mga cashier ito. May switch cashier dito or F8 or X-read. Ayan. So bali try po natin mag-transact or pwede po natin dito i-search yung items. Yan. For example, si Sasa. Then pag in-enter nyo sa keyboard, lalabas na yung item name with price, retail, wholesale, din yung stocks na available. Then yung barcode niya dito. Kung mapapansin nyo, walang barcode. Name lang po yung nilagay ko dahil wala tayong barcode scanner. Kaya name na lang po yung nilagay ko. Ano po? Ayan. So sample po tayo. Yan. Sasa. Ayan. Dapat po is sa item checker ay may check tong barcode auto search para ma-read po ni system yung mga sinesearch natin na items. Ayan. Pag wala po siyang check, ganito po yung mangyayari. Yan. Barcode not registered. No item po. Pero pag may check po siya, yan. So, i-read na po siya. No? Yan. Mariread na po siya. So, pag magse-select tayo is double-click lang po or enter sa keyboard. Then, maseselect niyan dito sa place order natin. Then, ito po yung quantity. So, for example is, ito yung in-order ng customer natin or pinash ni cashier, yung items na to with barcode or using name lang po, search ng name. Then, for example is, sa quantity, ang kanyang kukunin is 10 pieces. Yan, edit lang natin, then confirm or enter sa keyboard. Ayan, so mababago na po yan, then magmumultiply dito sa presyo, then quantity, so total is 100. So tama naman po siya. Ayan. So for example naman is nagkamali po ng transaction cashier natin. So ibo-void lang natin 'yan. Or kung may manager po kayo or mahigpit kayo sa store nyo, hindi sila pwede mag-void. Is pwede tawagin yung ating manager, then iba-bypass yung PO itong account niya. So ito yung bypass dito na yan. For example ay bypass. Ayan, F11 lang po yun. So ito yung for example si manager, ayan. Then key code niya. Siya lang po yung nakakaalam niya, then confirm. So mababypass na yung account na to. Then pwede na niyo po ma-void. Then ayan yung reason. So cancel. Kahit ano namang reason po dito, pwedeng Tagalog or English. Then pwedeng i-print or confirm na lang po. Pagtapos na po ma-void, so para ma-remove yung bypass, F12 sa keyboard yan. So, mawawala na back to account na po ng ating cashier or kung sino nakalagin sa POS natin. Yan. Sample po tayo, may nagtanong na customer. Item checker lang po yung kung magkano yung presyo. Then scan nyo lang po dito using barcode scanner. Diyan lalabas na po yung presyo, then yung pangalan ng ating items. Yan. So double click nyo lang po yun para ma-select dito. Then sa payment naman po, ayan, payment. Kadalasan po kasi gumagamit tayo ng mga payment method, GCash, po. Ayan. So sample po is cash. 10 pesos yung kanyang babayaran. Then nagbigay po siya ng 20 pesos. So may change siya na 10 pesos. Then pay lang po natin or enter sa keyboard. Then kung exact amount po siya, so space sa keyboard or exact lang. Then pay po natin. Then mag-i-issue ng resibo po yon. Then kung gusto niyo mag-reprint or copy, pwede naman po, or kung gusto niyo po is end na yung transaction, so confirm nyo lang po yan. So ganun lang po kadali mag-transact dito sa POS po namin. So thank you po.